Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Na nga, nagsalita na ho itong si Senator Bato de la Rosa kaugnay doon sa mga pahaging nitong si Executive Secretary Lucas Bersamin na kung sakaling maglabas ng warrant ang ICC laban dito kay Senator Bato de la Rosa, makikipagtulungan ang Pilipinas na para bang merong jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Ano sabi ni Senator Bato de la Rosa? Bato de la Rosa to government, arrest me like Duterte? Go ahead. Make the same mistake. Palakpakan ho natin itong si Senator Bato de la Rosa sa kanyang tapang na ipinapakita ngayong mga panahon na to. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Talaga hong dinadivert ho nila ang atensyon ng publiko kaugnay doon sa pagkakasawsaw ng pangalan nitong si Risa, doon sa pagkakagurgur nitong si Tantoco. Pwede nating sabihin na panis na yung issue na yan. Pero sa mga susunod na panahon, kahit hindi na presidente itong si Marcos Jr., ito ho ang sinisigurado natin dito sa PH Update. Lalabas, lulutang, at patuloy na masasangkot ang pangalan ni Lisa dyan sa issue na yan. Pag dumating sa punto na kahit hindi na silang presidente, sigurado ho tayo dito sa PH Update na magiging vocal pa rin ho tayo sa issue na yan. Ang ini-issue po kasi ng administrasyon, kaya natin pinag-uusapan to dahil asawa ng presidente itong si Lisa. Hindi ho yun. Kahit hindi na presidente itong si Marcos Jr., prebadong mamamayan na itong si Lisa Cocac, pag-uusapan at mapag-uusapan pa rin ho yung mga bagay-bagay na yan. Bakit? Dahil yung mga ginamit nilang pera sa Pilmpes na yan, galing ho sa pera ng sambayan ng Pilipino. Kaya sa ayaw nila at sa hindi, mapag-uusapan at kung sakali man masangkot ang pangalan ni Cocac dyan, wala ho tayong magagawa. Pasensyahan na lang, ika nga. Yaan ang pinili landas ng administrasyon na tahakin. Yaan ang ginawa ng mga nakapaligid dito kay Lisa o kung ano man ang nangyari dyan sa issue na yan, mapag-uusapan at patuloy na makakabit ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos dyan sa issue na yan. Hindi ho natin titigilan yan. Kumbaga dito sa video na to, kailangan lang humalaman ng ating mga kababayan na kung sakaling umatras etong si Chis Escudero, kailangan hong malaman ng mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa ang Duterte 7 at meron ho tayong manok na ilalaban diyan sa pagiging Senate President. At ang listahan na yan kinabibilangan ho nitong si Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, at itong si Senator Mark Villar, malamang sa malamang mapapasama sa listahan. Nagsalita na ho itong si Senator Bato de la Rosa, yan ho ang mga pinagpipili ang pangalan. Tayo naman isang ayon dito kay Senator Rodante Marcoleta, dito kay Mark Villar. Mahusay ho yung dalawa na yan. Pero itong si Aling Amy Marcos, naku, wala ho tayong kabilib-bilib kahit kakarampot dyan sa alin na yan. Mantakin nyo ho mga kababayan. Tapos na't lahat-lahat. Ang kanyang hearing, i-publish na lang sa website, hindi pa magawa. Gusto niya ho pa special. Kailangan pupunta siya ng dahig at iaabot niya ng personal. Ganyan ho kapapil yang si Amy. Sabagay, pinagtrabahuhan niya naman yan. Para sa mga nanonood dito sa atin na taga-suporta ni Amy, please, huwag niyo ho kaming pag-awayin ng mga ibang mga vlogger dito na sumusuporta kay Senator Amy. Meron silang dahilan at rinirespeto natin yan. Ang hindi lang makaintindi, yung ibang mga manonood.
tayo, kung sino man yung mga vlogger na sumusuporta kay Senator Amy, huwag niyo ho kaming bigyan ng kontrobersya o dahilan para mag-away-away. Hindi ho ako mag-aaway at patuloy kong re-respetuhin yung mga vlogger na yan na sumusuporta dito kay Senator Amy Marcos. At naniniwala ko, ganun din naman ang ibibigay nilang pagrespeto sa paniniwala ko na manggagamit yang si Amy Marcos. Okay? Huwag na ho kayo magbanggit ng pangalan na vlogger dyan na Amy Natics, galit ka sa ganito. Wala ho akong kinagagalitan na vlogger o kung sino pa man. Okay? Kaibigan ho natin lahat yan. Pero lang yung mga tangang talyanista at ensaymada. Eto si Ma'am Ka TV, meron nung pahaging yan. Ako, yari ka dito. Nako, yari kayo dito. Yung missing sabungero. Oy boy, makinig ka ha. Mamaya, kay Atty. Vic Rodriguez, may kalalagyan ka. Yung missing sabungero, hinahanap at iniimbestigahan gamit ang pondo ng bayan. Pero ang nawawalang flood control projects, ayaw hanapin. Ano yan? Ako din nung nabasa ko yung post ni Miss Ka TV, bigla akong nawindang ako Kaya nga, di ba? Inahanap nila ang missing sabungero, pero ngayon, panahon na ng tag-ulan, maya merong baha. Bakit hindi yon ang pagtuunan nila ng pansin? Ang nangyayari ho dito, ang by justice lang, ang makakatanggap lang ng hustisya, yung mga sugarol. O, di ba? Yung mga nanyunyupi, yung mga nandadaya sa sugal. Hindi tayo pabor doon sa nangyari sa kanila. Pero pandaraya is pandaraya. Kapatid ng mandaraya mali yata. Ang kapatid ng sinungaling ay, pagka sinungaling ka, mandaraya ka Pares lang yan, sinungaling at mandaraya. Kasi kung tapat ka, hindi ka mandadaya at hindi ka magsisinungaling. Ang kapatid ng sinungaling ay si Marcos. Ang kapatid ng sinungaling si Lisa Araneta Marcos. Ang kapatid ng sinungaling si Martin Romualdez. Magkakapatid doon sila. Bombira, oo. Medyo nakapag-recharge show tayo ng konti. Nakapag-unwind tayo, nakausap po natin yung mga mga malalapit sa atin. Nakadaupang palad, nakakwentuhan. Na-enjoy ko tayo ngayong araw na to. Kaya napasensya na ako. Kaya ito pa lang yung pangalawang upload natin. Maraming naghahanap. Ba't wala pang upload? Anong oras na? Ito na. Babalagbag na ho tayo. Pakinggan na ho natin, ha? Pakinggan na ho natin. Ay, naku, ito yung isa sa mga iniidolo nating reporter, Yan yung natin, yung mga matatangkad, kagaya ni Ma'am Pinky Web, yan yung mga iniidolo natin. Ayaw natin yung mga kagaya ni Claire Castro, yung mga bibilugin maliit. Ayoko yan. Walang gana yung mga ganyan. Gusto ko yung Ma'am Pinky Web. Palakpakan natin, Billionaire News Channel. Yan ang gusto ko. Ito, matagal ko nang pinapalaw itong si Ma'am Pinky Web since CNN base pa nila. Talagang, fan na ako niyan. Tangkad, maganda, di ba? Dito tayo, pagka maganda at matangkad ang nagbabalita, talagang ginaganaan si PH at DJ. Yay! Sapin sa Senate Presidency sa pagbubukas ng bawat kongreso. Sakali mang umurong sa pwesto si SP Cheese Escudero, handa raw ang tinaguriang Duterte 7 para isulong ang kanilang kandidato. Nagbabalik si Hannah T. Alam nyo, yung na yan, 7, napakalaking black hole yan. Malaki ho yan sa totoo lang. Ang 7 boto, 7 grupo sa Senado, pagkasulido yan, kinatatakutan yan. At sa lahat ng bagay-bagay na gustong mangyari ng pamunuan ng Senado, kinukonsulta yung 7 yan. Hindi pwedeng hindi konsultahin yan, mga kababayan. Yung lakas, yung voting power, ng 7 na yan, talaga makakapagbabago sa istorya dyan sa Senado. Kaya pagka nagsalita yung 7 na yan, makinig kayo. Yung mga taga-Senado, naku, baka iniisip nyo, ganito-ganyan lang yung 7 na yan. Makikita nyo, hinahanap nyo. Dito sa huling 3 taon na to, ito na yung final stretch at inaasahan natin na magiging madugo itong huling 3 taon na to. Kasi habang natitiklo, di ba yung mga yung mga hayop, yung mga animals, yung mga wild animals, pagka nakukorner na yung mga yan, pagka nanguhuli kayo, sino na nanghuli ng manok dito? Sino na nanghuli ng manok dito? Alam niyo sinasabi ko, pagka yung manok na kukorner na, nagwawala yan. Ngayon, pagka nahawakan mo na yan at hindi na makakawala, nagsisisigaw yan, nag-iiyak yan. At lahat ng pwedeng gawin para makawala, gagawin ng manok, mga wild animals na yan.
Yan ang nature ng mga hayop, di ba? Pag nakukorner na sila, lahat na lang gagawin nila po, kahit kababuyan, kahit nakabalbalan, gagawin ho ng mga yan. Kaya tayo umaasa sa paparating na 3 taon na to, hinahanda na ho natin ang ating sarili. Kasi kung titignan natin ang mga susunod na panahon, dapat maging handa ka. Kasi kung sa unang 3 taon, nagawa ho nila lahat ng kabalbalan na to, at medyo matagal-tagal pa sila sa pwesto, what more kung ngayon papatapos na ang kanilang termino, ano ho kaya ang mga pumapasok na kalukuhan sa mga utak ng mga buhaya na yan, di ba? Maganda ho kayo mga kababayan. Magsama-sama ho tayo dito sa the final stretch ng administrasyon itong si Marcos Jr. Tuloy. Posibleng isang Duterte ally ang maging bagong Senate leader. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, sakaling ayaw na ni SP Cheese Escudero sa liderato, ready sila to present an alternative. When you say contingency, ang next namin na plano dyan within ourselves, Duterte 7, kung halimbawa ayaw ni Cheese na maging Senate President, then our second option is somebody from within the Duterte 7 ang aming ipupus. In principle, suportado ngayon ng Duterte Bloc ang leadership ni SP Cheese. Pero sa shortlist, pwedeng maging SP sina Senadora Amy Marcos, Rodante Marcoleta, o kaya naman ang isa sa Villar siblings. Kailangan lang ng 13 votes para maging Senate President. Paglilinaw ni De La Rosa, mas gusto nila si Escudero sa pagka-SP, at least compared to other contenders. Soto from the veterans bloc and Escudero from the present dispensation, we prefer na ipagpatuloy na ni Senator Cheese yung kanyang liderato. Pero wala naman daw indication kung uurong si SP Cheese, lalo na't sureball na ang pananatili. Ang galing ano yan, dito ako bumibilib, sa totoo lang, sa mainstream media, kasi pagka pa-weekend na ganito, kailangan nilang mag-isip ng spin eh. Kailangan nilang mag-isip ng tapaksa na kung saan kakargahin ng sambayanan. Dito ako bumibilib, real talk, dito ako bumibilig sa mainstream media. Ang galing ho na talaga nilang alam naman natin na wala namang plano itong si Cheese na bakantehin ng pwesto ng pagka-Senate President. Pero ang galing ho nilang gumawa ng anggulo na maipasok yung kung sakali ho bang umatras, hypothetical. Alam naman natin na hindi mangyayari, di ba? Pero nailulusot pa ho nila para lamang sa sa engagement. Ili niya sa pwesto. Naniniwala si Senator J.V. Ejercito na may enough numbers para kay Escudero. Katunayan, umakyat pa nga ang bilang nito base sa isang resolution. Ang estimate ko baka nasa 17 to 18 na siguro ang nakapirma as of now. Kawawa itong si Soto. Napaka-kups kasi. Hindi pa siya nanalo, binibira na niya yung senadong dadat na niya. Ngayon, nung pinresenta niya sarili niya, gusto ko maging Senate President. Ano Senate President? Aso ka ni Tamba eh. Gaano nga ba kahalagang si Escudero pa rin ng SP? Lalo na't papalapit na ang impeachment trial ni VP Sara. Parang mahirap yata mag-issue ng court rulings kung hindi ka abogado. So, I think malaking advantage kung si SP Cheese kasi abogado siya and hindi naman mahusay na abogado si SP Cheese. Sa 24 senators of the 20th Congress, isa si Escudero sa nasa 5 senador na abogado rin. Sa ngayon, wala pang official statement si Escudero kung confirmed na ang Senate resolution na sumusuporta sa liderato niya sa 20th Congress. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Ayun, yun na nga ho ba sinasabi natin mga kababayan? Handa ang Duterte 7 sa kung ano mang kaganapan dyan sa Senado. Umaasa ho tayo na talagang mawiwi ng maayos ng ating mga magigiting na 7 senador dyan sa Senado. Kung ano man ang hihahain sa kanila ng tadhana sa mga susunod na panahon dyan sa Senado. Saludo, Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, Senator Senator Bongo, Senator Mark Villar, Senator Cynthia Villar, Camille Villar, dito kay Senator Rodante Marcoleta at yung saling pusa na si Amy Marcos. PH, wag mo naman ganyan rin si Amy. Iiyak na naman yung mga Amy Natics na follower niya.
Hindi umiyak kayo. Nabudol na nga kayo ng 2022, nagpabudol pa kayo ngayon. Mambubudol. Asan na siya ngayon? Di ba nananahimik? Papunta-punta sa dahig. Anong gagawin mo sa dahig? Magsalita ka, madam. Punta ka sa Malacanang. Sampalin mo yung hipag mo, yung kapatid mo. Hindi pwede yun. Magagalit sa kanya yung PSG. Baka posasan siya doon. Hindi, bilang kapatid okay, hubarin mo pagka-presidente mo, anak ng toko. Ano pinagagagawa mo? Sabay ganun Nag-ano siya, nag-super science ito, nag-beast mode. Ito kay Attorney Vic Rodriguez. Sinong nakamiss kay Attorney Vic? Sinong nakamiss kay Attorney Vic Rodriguez? Ito na ho siya. Game. Gawain ng kasalukuyang administrasyon. Mapa sa Senado, yan na nga po sinisimulan na ni Senador Dante Marcoleta. Yung kanyang proposed resolution na ihahain o ifa-file po sa next week, sa Monday, July 21, I believe, ay nananawagang pauwiin sa Pilipinas. Si Tatay Digong hindi mag-ilisarap dahil wala pong kaso si Pangulong Duterte magpahanggang sa ngayon. Kanya nga po, hindi ba mainit na mainit pinag-uusapan, pati yung mga kaso nung missing sabongero, ako po ay commiserate at ako po ay nakikiramay doon sa mga pamilya at naulila ng mga missing sabongero. Pero doble-doble na po yung pasakit nila kung gagamitin pa po sa politika yung unfortunate events in their lives. Sapagkat ang hinihingi nila, totoong hustisya, totoong investigasyon. At sana hindi ito mauwi sa tinatawag nating pagsahog na naman kay Pangulong Duterte dito sa missing sabongero case at sasabihin ito'y konektado sa EJK. Magkaiba po iyan. Kung may testigo at may tinuturo. Maraming nakakamiss dito kay Attorney Vic Rodriguez Marami yung nakakamiss diyan. Mahusay ho kasi. At pagka siya sumalansan sa issue, napakadaling intindihin, di kagaya ni Rich. Pag ganon, may pupuntaan dito, may issue dito, may topic dito. Dito talaga. Para siyang kabayo na mayroong panakip sa gilid, focus doon sa issue. Kay PH, daming hindi magaling. Daming segue, daming kagaya nito. Dapat nagsasalita na si attorney kung ano-ano effects pa yan. Di ba? Oh. Pero ang matindi dito, kahit na ganon, hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Maraming salamat Mahal na mahal ko kayo sa pagsama sa araw-araw sa mga ginagawa natin reaction video. Maraming salamat wala ho tayo dito kung wala kayo. By the way sa mga hindi pa ho nakasubscribe, konting push na lang. Na 930,000 subscriber na tayo. Palakpakan, maraming salamat sa mga nagtsatsaga kay PH Update sa araw-araw na analysis paralysis natin. Salamat. Mabuhay ho kayo. Hanggang dito lang ho kaya nating ibigay. Di ho tayo politiko, wala ho tayong mataas na pwesto sa pamahalaan. Ika nga, yung mailabas lang natin ang saloobin natin at ang nagkataon lang na marami yung mga kababayan natin dito nakahalin tulad natin ng saloobin. Kaya marami nanonood. Yun lang ho yun. Suspect o mastermind, i-confine lamang mo doon para naman hindi magkaroon ng double injustice or triple injustice yung mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Parang nasa airport ito? Meron ako naririnig na nag-a-announce. Big, baka maiwan ako kayo aeroplano. Nasa Kay Imac Vasquez just got in. Good evening, Attorney Vic. Good evening, Imac, watching from Cebu. Kay Erin Marceline. Matagal ko na rin di nakikita itong si Attorney Vic Kumusta na kaya? Sana nasa mabuti lang kalagayan yung itong si Attorney Vic at ang pamilya niya. Napaka-buting nila lang hunyang si Attorney Vic Rodriguez. Sa totoo lang. Napaka-simple lang. Straight to the point. Walang maraming cheche-bureche. Simpleng tao. Mataas o respeto natin siya sa mama na yan. Grabe na nga po, pati missing sabongeros gusto i-link sa war on drug ni PRRD kasi wala silang witnesses ngayon pa lang sila nagpa-planting kaya dapat i-dismiss na talaga case due to lack of evidence. Wala pong i-dismiss yung kaso sapagkat wala po siyang kaso. Kaya tama po yung direksyon at konteksto nung ihahain na resolusyon ni Senator Dante Marcoleta. Walang patumpik-tumpik, walang kaartehan,
walang kaipokrituhan, straight to the point, direct at unconditional. Bring home PRRD now. Bring home Tatay Digong now. Hindi para iligay sa house arrest sapagkat wala naman siyang kaso. Bring home PRRD now. Bring And him home. yung resolution niya, declaring or calling for the declaration Bring him home. of unconstitutionality and illegal, the arrest Medyo, effective. ano lang ho, pagtsagain na ho natin. Alam ko na, may mission na si Atty. Vic. Maraming nagre-request sa atin na tinig maisog naman. Ito ho, si Atty. Vic Rodriguez. Mahusay. At bring him home. On the person of our fellow Filipino, our former President, President Rodrigo Roa Duterte. Labanan natin yung mga ganitong pagmamalabis sa ating mga kapwa Pilipino. Kay Kyokos Duo, evening, Attorney Vic, good evening. Kay George R. pati Dolomite Beach at Dalian Train gustong ilink sa drug war ni FPRRD. Ilink na po nila ng gusto lahat nila ng ilink. Mga kababayan, kalma lang ho kayo. Huwag tayong magpapadistract. Huwag tayong Huwag magpa-distract at huwag panghinaan ng loob. Huwag magpasira ng loob. Huwag magpasindak dito sa mga walang yan na to. Umaasa ho tayo. Ito tayo dito sa PH Update. Tanggap na ho natin. Kung yung mga nararanasang panggigipit ng mga taga-suporta ni Tatay Digong 10 ngayong mga panahon na to. Habang pakonti ng pakonti ang panahon ng administrasyon na to, kung 10 yan, magiging 20, 30, 50 hanggang maging 100 ulit. Yung tindi ng panggigipit sa mga Duterte supporter. Inaasahan na ho natin yan. At sa mga kagaya kong nagsasalita dito sa social media, sino ang ating sandigan dito? Wala hong iba kung hindi kayo yun. Kayo ho ang aming sandigan dito. Yung bawat isang nagsasalita sa social media, yung bawat isang naniniwala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung bawat isang nagmamahal, tunay na nagmamahal dito sa bansa na to, kayo ho ang sandigan namin sa aming mga pagsasalita sa social media. Kayo ho ang ang paggagawa na ng reaction video, kayo ang iniisip namin na dito sa video na to, maparating natin yung totoo at kapaki-pakinabang na impormasyon o update man yan sa ating mga kababayan. Mapaliwanag kahit papaano, kahit hindi tayo ganun kagaling magpaliwanag, yung ating saloobin at damdamin sa ating mga manonood. Yun lang ho ang aming pakay dito. Ika nga, yun ho talagang ating goal dito, na maintindihan ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang tunay na nangyayari dito sa bansang Pilipinas. Tuloy ho. Distract. Nakita natin kung paano natin tinalikuran ang pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon. Ang prueba, yung rejection na kanilang sinapit nitong katatapos na midterm election. Ibang-iba ang kinalabasan ng resulta ng halalan. Subalit nakita natin, pag nagkaisang Pilipino, hindi po tayo papayag mabudol muli. Kaya sabi ko rin, ibang-iba na rin ang 20th Congress kung ihahambing mo sa 19th Congress. Mas marami po ngayon ang titindig, mas marami po ngayon ang maninindigan, mas marami po ngayon ang nagsasalita at magsasalita pa hinggil sa mga kalabisan ng kasalukuyang administrasyon. At kagaya nga po dyan sa mababang kapulungan, magiging very active po sa pagbabantay at magiging very vocal sa kanyang observation si Congressman Sid Ungab. Babantayan po niya yan, suportahan natin siya at yung mga iba pa. Follow, subscribe, Tinig Maisog. Tinig Maisog. Subaybayan ho natin, suportahan ho natin. Dahil kung di man ho ako makapag-upload, kung nakasubscribe at nakafollow ho kayo dito kay Atty. Vic Rodriguez, makikita nyo ho yung mga update sa kanya, yung mga pagsasalita niya sa mga maiinit na issue. I-follow at subaybayan ho natin, ha? Yaang Tinig Maisog. Pang maiisog na sasama sa kanyang pagbabantay, siya po ang tunay na bantay natin pagdating sa paghulma at pagpapanday ng ating budget for 2026. Higit pong malaki ito, 6.8 trillion pesos. Kung yung 6.325 trillion pesos na budget po for this year ay nalakihan tayo at sinalaula po nila yan, tatandaan ninyo, hindi pa ho natin pinalalagpas yan. Nakabinbin po sa Korte Suprema yung kasong yan. Inaantay po natin ang Korte Suprema na ilabas na yung desisyon doon sa nauna pang PhilHealth case. Ito po yung 60 billion, kung matatandaan ninyo, 60 billion pesos na kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos.
yung pera po nating mga Pilipino dyan sa PhilHealth. Tapos na po yan eh. Inaantay na lang po na ilabas yung desisyon at magkaalaman na at makita yung deklarasyon na talagang illegal at unconstitutional yung ginawang pangingialam ng Marcos administration sa pondo ng PhilHealth na dapat sana ay iginugol sa pagpapalawig ng serbisyo at coverage ng PhilHealth. Kinuha po nila yan eh, pangtustos ng kanilang ayuda, ng AKAP, ng AIX, at kung ano-ano pang dole-out o suhol na ginamit ngayon din pong 2025 midterm election. Andiyan po si Congressman Sid Ungab, tulungan po natin. Pagdating naman po sa Senado, ayan na, aktibo na si Senador Dante Marcoleta, makikita natin, hindi naman niya binibigo yung expectation sa kanya, nating mga Pilipino. Sabi ko pong natin, nagkasama po kami sa campaign yan, mag-teammate po kami, pareho po. In fairness, isa sa mga kandidato ng Duterte 11, Duterte na naging 11, naging 12, isa o itong si Atty. Vic Rodriguez na kahit na hindi pinalan, na alam naman nating nadaya, panalo yung mama na yan. Naniniwala ako na nanalo ka, Atty. Vic. Ang nangyari, talaga nagkaroon ng malawakan dayan. Ganun talaga. Pero tayo yung maasa na makita at patuloy na suportahan ang pangalan ng mama na to sa balota sa mga susunod na panahon. Kung di pa siya nakapagdesisyon o kung ano pa man, pero tayo ay sobrang bilib dyan. Pribado na ho siya. Masarap ang buhay niya. Abogado. Di ba? Mahal lang ho talaga niya ang bansang Pilipinas. Pero pagdating dito kay Rodante Marcoleta, yung expectation nating mga taga-suporta at ng mga bumoto sa kanya na hindi taga-suporta ni Tatay Digong, basta gusto lang siya, nadideliver ho niya yung ating mga naiisip na dapat niyang gawin kung sakaling manalo siya. At dahil dyan, Senator Rodante Marcoleta, palakpakan galing dito kay PHP. Kung gusto niyo matapos yung mga punto de vista na yan, itong si Atty. Vic Rodriguez, punta lang ho kayo sa Tinig Maisog. Tinig Maisog. Search nyo lang ho, lilitaw yan. Para mapanood nyo yung kabuuan ng video na yan. 45 minutes. Kailangan lang ho natin talagang pasadahan itong kay Boying. Pero sa mga susunod na video, pasadahan po ho natin yan. Rekta na ho tayo dito kay Boying Remulla. Okay? Move everything para lang makuha natin ang DNA bank na kinakailangan para makompare natin ang lahat. Para saan ang DNA bank? Naku, kaka-umpisa pa lang ng video natin, sasagot na tayo sa mga kabalbalan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ganito ho kasi yan. Mga buto-buto na lang yun. Ika nga, mga bulalo. Mga bulalo sa Taal Lake. So, para ika nga, ma-justify nila yung mga kabalbalan na mga pinaggagawa nila. O no offense sa mga mga naulila yung mga naulila ng mga missing sugarol. Wala pa naman nung napapatunayan. Hindi pa nung napatunayan na yung mga buto-buto na yun kamag-anak nyo. Ngayon, itong ating pamahalaan, kailangan nilang kailangan nilang merong maging resulta. O hindi nila ma-identify yan via bone structure o kung ano pa man. Via dental, kasi dental yung pinakahuli dyan eh. Pagka buto-buto na lang, ang pinakahuling titignan dyan, yung dental o kung meron mga implant sa katawan, di ba? Merong, kung anong pinaglalagay, yung mga ipin kasi, ano yan eh, meron kang dental records, makikita yan. Kung hindi na ma-identify yon, ang pinakahuling paraan para malaman nila kung yan talaga ay kamag-anak ng mga sinasabi nilang yung mga kamag-anak nila, naniniwala sila na itinapon dyan sa Taal Lake via DNA test. So pagka na-establish na nila, yan, meron tayong nakuhang isa. Yan si Pedro, asawa yan ni Petra. Natagpuan namin ang buto sa Taal Lake. Tama ang sinasabi ni alias Totoy. Tapos ang buto-buto, kasi dito, kailangan ho nating mag-isip one step ahead dito sa mga bangag na to. Bangag sa kapangyarihan niya. Kasi pagka hinayaan lang ho natin na manipulahin ang ating kaisipan ng pamahalaan na to, mababaliw ho tayo sa totoo lang. Hindi na natin malalaman ang katotohanan sa kasinungalingan. Kasi kung ano na lang i-feed sa atin ng pamahalaan, kung yun na lang ang ating tatanggapin, masahol pa ho tayo sa mga bayaran nilang mga taga-suporta.
Kasi yung mga binabayaran, kaya sumusuporta. Tayo, ayaw nating magbabayad pero naniniwala sa mga kababuyan nila. Tuloy. Sir Luisa po, from PTV4. Sir, question lang dun sa mga in-exhume kahapon. Bali, nabanggit nyo kasi na pwedeng may relation din siya sa mga drug war victims. Ano po ba tong tatlong to? Hindi, ito mukhang isabong to yung tatlo. Kasi sa lipan na wala Sa lipan na wala. Wala po siyang relation sa drug war. Ang relation kasi sa drug war, yung death squads na ginamit dito sa Isabong, Nako, that is a squad. common death squad that was used in the drug war. And we can identify Bago natin sabihin yung death squad, ipakilala niyo muna kami sino yung mga death squad na yan. the units from which these people came from. Na-associate na namin yung history ng ibang opisyal na kasama rito. Si Stomo. Lahat associated kay dating Pangulo. Hindi naman, lahat kilala appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pambihira, pagka ka naman tinamaan ka ng mga bangag Last na po. sa kapangyarihan. Bali yung nakuhang remains today, ilan po? And mismo sa Laurel. Hindi, ano to? 2 socks were found. And we do not know how many people it belonged to. Ito yung cursory examination. Yun ang na-reveal ngayon na they're human remains. That's the cursory examination. But the laboratory and the forensic laboratory have not acted on this matter yet. Ang pinakamalaking sa akin dito, katanungan, kung talagang yan mga buto-buto, bakit kailangan pang isako? Yun lang naman ho yun. Bakit mo pa pag-aaksaya ng oras na chap-chap, pangit mo sabi, pagkasyahin yung 40, average katawan ng isang nasa 45 to 50 years old na binata, nasa yan, more or less, nasa 65 to 75 kilos yan. More or less. Doon naglalaro yan. Tapos ipapasok mo sa 24 kilos na sako. Ewan ko lang sa inyo yan. Kung bebenta yun, bahala They kayo. have to conduct their specific examinations to determine everything. Re-record naman lahat yan We ask them to really label the evidence properly para magagamit natin. Hey Sir, Mans po from Red 25. Sir, yung binabanggit niyo po, yung tatlo na galing sila dun sa na-report na nawala sa Lipa, ibig sabihin, hindi sila sir kasama dun sa 34 na missing sa Bongeros po. Parang hindi pa siya kasama Parang hindi pa namin pero we cannot tell right now. We have to have the DNA evidence para maano natin. Yung, Pero there was a clue that basahin nyo lang yung sinasabi ni Boeing na yan. Yan kasi, mind conditioning yan. Kumbaga, inahanda na ang kaisipan ng sambayanan kung sakaling magpositibo man na yung mga remains na yan ay galing sa mga, kasi kukuha na sample doon sa mga, kukuha na sample lahat ng sinasabing yung mga kamag-anak nila nawala dahil sa sabong. Ngayon, lahat ng buto, itetest nila doon sa mga, doon sa mga kamag-anak, di ba? O sugay mamatch nila, o magka-match ba DNA, tumpak, tapos ang usapan. Ika nga, solve na ang buto-buto. somebody in our meeting yesterday said that that uniform looked familiar. Basta merong suot may clothes na nahanap that looked familiar. Yun ang sinabi, diba? Yun ang sinabi sa amin. Basketball uniform. Sando. Dahil nakita niyo na po yun dati. Yung sabi ng kausap namin kahapon, familiar yan. Parang yan, malamang yan. Yun ang galing sa Lipa. Kasi hindi naman kami nag-uusap na kami lang Naghahanap kami ng ibang sources na pwede mag-identify. Wow, talaga namang. Palakpakan natin ang ating DOJ sa sipag na maghanap. Siyempre, we're still doing what has to be done in order to close this case up. And basta tuloy-tuloy ito. We're not stopping. We're not stopping. This is an incessant. Walang magpapatigil. Walang magpapatigil sa inyo. Tech Boeing, wala akong magpapatigil. Tuloy-tuloy nyo lang ho yan at naniniwala kami pagkatapos niyan, marami pang issue ang mabubuksan. Effort to really arrive at the truth of everything. And remember, we've
been wanting to solve this case for the last 3 years. And this break is very important to us, but we cannot hurry things. Hindi namin pwedeng madaliin. Dapat dito talaga systematic ang pag-label na lahat para ang ebidensya na sasalansan na maganda. Correct. Salansan lang ng salansan. Kahapon may nakakita na nakamag-anak dun sa mga... Hindi. Meron kaming testigo lang nakausap kahapon. Isang possible witness na nagsabi, malamang yan yun. Yung nakita niya yung basketball uniform, yun. Sabi niya. So may tinutumbok na po kayong pagkakakilanlan ng tao? Yes. Familiarity. Yung suot na yun. Naglalando ko, pati yung mga death squad. Bigla meron death squad. Pati yung mga sinasabing death squad na DDS daw, kuno-kuno, ganyan-ganyan, di ba? Yun daw ang ginamit. Okay, sabi mo kwento mo yan eh. Parang ano lang yan, case of first impression ni dating Pangulo.